Sa Ebanghelyo, narinig natin na sinamba si Kristo ng kanyang mga disipulo. They worship Him. Tayo po ba? Sino ang ating sinasamba? Siyempre, sasabihin natin ang Diyos. Wala namang ibang pinakakarapat dapat sambahin, kundi ang Diyos lamang. Pero yung pagsamba kaya na ating ginagawa ay pagsambang kalugod-lugod sa Diyos? Baka isa tayo sa mga sinasabi ni Kristo sa Mateo 15:8 na mga taong sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng mga bibig nila pero malayo ang puso sa Kanya. Wag sana. Pag sinabing pagsamba or worship, ito raw pala ay galing sa isang Old English term na worthship, which means to give something worth. Ang bigyan ng isang bagay ng halaga. Yung bibigyan mo ng importansya, ng attention mo, ibibigay mo yung gana mo, yung affection mo, yung buhay mo. Yun ang bagay o taong sinasamba mo. Tanong, ganito pa talaga tayo sa ating Panginoon? Ito, walang biro. No question about this. Sumasamba tayo sa Kanya tuwing linggo. Pero pagkatapos nito, ano na? Tandaan po natin ang sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians. Ang sabi niya doon, in whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ang pagsamba ay hindi lamang isang oras, 24 oras. Ang pagsamba ay hindi lamang isang araw, lahat ng araw sa buong isang linggo. Ang pagsamba should be a way of life as a Christian. Kung hindi ganito ang ating pagsamba, wag na lang. Para lang yan, ganito Last Mother's Day, may mga sip-sip na anak na pinag-celebrate ang Mother's Day ang kanilang mga ina. Pero pagkatapos nun, ano na? Kaya very telling yung picture na ito O nakalagay dyan, Mother's Day. Yung mga anak, Mami, Mama, picture, post sa FB. Other days, wala na. Si nanay nag-iisa na, may kasama man, hindi niya maramdaman ang pagkalinga, ang pagsuporta. Wag na lang, di ba? May mga mothers na nagre-reklamo, Father, ang aking anak, nung Mother's Day, napaka-sweet ng mga messages. Naku, kung alam mo lang, Father, ang ibinibigay niya sa aking stress. Maintindihan mo tuloy yung meme na yan, Isang nanay, ang nagpalipad ng walis sa kanyang anak. Anak, ilag ka na lang. Galit si nanay. Kasi ang sabi ni nanay dyan, papost-post ka pa sa FB, na mahal mo ko, na the best ako, Hindi ka naman sumusunod sa mga utos ko, Tama nga naman. Huwag na lang. Nandito tayo kapag Sunday, pero nasa ng puso natin is some other days. Kapag nandito tayo, we say, Amen to Him. But do we really obey Him? Hence, do we really worship Him? Ang nangyayari kasi sinasama natin ang Panginoon sa iba nating mga priorities, which is very wrong. Bakit? Hindi naman ka-level ng Panginoon ang iba nating mga priorities. Priority mo, pamilya mo, hindi ka-level ng Diyos yan. Priority mo, health mo, hindi ka-level ng Diyos yan. Barkada mo, negosyo mo, trabaho mo, karir mo, ministeryo ko, hindi ka-level ng Diyos ang lahat ng ito. So, when we speak of priorities, dapat siya ang nasa pinakauna ng ating mga priorities. Remember, nang magbigay siya sa atin ng utos, ang sabi niya, mahalin natin siya ng buo. Hindi niya yung sasabihin sa iba. Hindi niya sasabihin sa iyo, mahalin mo ang kapwa mo ng buo, ang sarili mo ng buo. Hindi, siya lang. Wala dapat siyang kahati. Sapagkat kapag meron na siyang kahati, idolatry na yon. Pagsamba na sa Diyos-Diyosan yon. Yes, tama po yung dinig niyo. Kasi tandaan natin, ang Diyos-Diyosan sa Biblia ay hindi lamang tulad ni Baal, hindi lamang tulad ng false gods na parang mga anito, na gawa-gawa ng tao, sinasamba ng tao, false gods sa mga yan. Pero tandaan po natin, pag sinabing idol sa Bible, Diyos-Diyosan sa Biblia, ito rin ay po pwedeng yung pamilya mo, yung karir mo, yung pera mo, yung negosyo mo, yung trabaho, yung ministeryo ko. Kapag ito na ang mas binibigyan natin ng importansya kesa kay Kristo. Some of us don't know this. Na madalas, seryosong kasalanan, hindi tayo dadalihin ng demonyo sa mga yan kung napapagtagumpayan na natin ang mga yan. Dadalihin tayo ng demonyo sa mga hindi natin inaakalang gagamitin niya upang tayo ay ibulit sa kasamaan. Ang gagawin ng demonyo, aadikin niya tayo sa pagmamahal sa pamilya mo,
sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa negosyo mo, sa karir mo. So much so na mas mamahalin na natin to kesa kay Kristo. Kasi ang iniisip ng demonyo, darating at darating ang pagkakataon, mawawala sa kanya ito. Pag nawala sa kanya ito, sisisihin niya ang Diyos. Magagalit siya sa Diyos. Kasi kaya, beware about it. Dapat, una ang Diyos. Hindi ko alam kung napapansin niyo kapag nagpapapicture kayo dito sa akin. Halimbawa, mamaya, picture taking na naman. Pila na naman. 30 minutes, 1 oras. Ayan, sige, ibigay ang hilig. Pansinin po ninyo, hindi ako pumapayag na kayo or yung kasama ninyo ang magte-take ng picture kasama ako. Sabihin ko sa inyo, ibigay niyo po sa sakristan. Kasi yung sakristan, alam na nila yung gusto kong anggulo. Hindi yung forma ng mukhang ganon, hindi. Anggulo, ikaw, ako, kasama si Kristo. Dapat kasama si Kristo. Kapag walang sakristan, ako ang kukuha ng phone. Mapapansin po ninyo, sigurado ko, isasama ko si Kristo o kaya si Mama Mary. Hindi lang tayo. Napapansin niyo po ba? Halimbawa, nagpapakilala kayo, Father, galing pa po kami ng ganon. Galing pa po kami doon. Father, followers mo kami. Father, idol ka namin. At mabilis kong sinasabi, di ba? Hindi po ako ang idol. Idol natin si Jesus. Hindi po kayo ay followers ko. Followers po tayo ni Jesus. Hindi nyo ba napapansin na hindi naman nyo ako makikita sa TV aside sa internet? Diyan nyo lang ako makikita. Hindi ako lumalabas sa TV. Kahit maraming nag-iimbita. At bakit? Ganon din naman. Hindi nyo ako makikitang nagmimisa kung saan-saan. Nagkakasal kung saan-saan. Nahahatak sa dinner, sa lunch kung saan-saan. Yes, mahirap akong imbitahin. Hindi dahil sa kung anumang bagay, kundi dahil sa totoo lang. Ang gusto kong sumikat ay hindi ako, kundi siya lang. Dapat siya lang. Interestingly, alam po ninyo sa Bible, yung unang pagka-mention ng word na worship o pagsamba ay nasa aklat ng Genesis, chapter 22. Kung saan tinetesting ng Diyos si Abraham. Tinetesting ng Diyos si Abraham kung sino para kay Abraham ang mas mahalaga. Siya ba na Diyos o ang anak ni Abraham na si Isaac? Again, sabi ko interestingly, kasi kung babasahin po ninyo yung chapter 22, verse 5, ang sasabihin doon ni Abraham sa kanyang mga alipin, dito lang kayo, bantayan nyo yung asno. Pupunta kami ng bata, si Isaac nga, sa bundok at doon kami, what? Sasamba. Sipin po ninyo, anong klaseng pagsamba yon? Anong mangyayari sa bundok? Iaalay niya sa Diyos, papatayin niya ang kanyang kaisa-isang anak. Anong klaseng pagsamba yon? Aber? Sige nga. Pero balik tayo sa definition kanina. Ang pagsamba ay pagbibigay ng iba yung halaga. Sa bundok ng Moriah, magkakaalaman kung sino para kay Abraham ang mas mahalaga, ang Diyos ba o ang anak niya. Again, interestingly, hindi sinabi ng Diyos kay Abraham, ora mismo, ialay mo sa akin ang anak mo. Nauna. Hindi. Sa bundok ng Moriah, maraming rason. Ang isa sa mga rason, palagay ko, pinag-iisip siya ng Panginoon. Sapagkat mahaba ang paglalakbay papuntang bundok ng Moriah, na para bang sinasabi sa atin, hindi ko kayo pinipilit. Pag-isipan ninyo, sino ang mahalaga sa buhay ninyo? Ganon ang ginawa ng Diyos kay Abraham. He had 3 days to think about it. And after 3 days, lo and behold, he realized, yes, it's worth it. Iaalay ko ang anak ko sapagkat higit pa sa anak ko, mas mahal ko ang Diyos ko. That is true worship. At tulad ng nangyari kay Job, nangamatay ang kanyang mga baka, asno, pag-suck down ang kanyang kabuhayan. On that very day, nangamatay din ang kanyang mga anak sabay-sabay. Pero anong ginawa ni Job? Pinunit ang damit niya, inahit ang buhok niya, at sumamba. The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. That is true worship. True worship is telling God, Lord, I trust in you, even though my eyes don't see it. Lord, I will follow you, even though my mind doesn't understand it. Lord, your will be done, even though my heart doesn't feel it. That is true worship.
Natutuwa ang Diyos kapag narito tayo at nagpapasalamat sa mga biyaya niya. Pero iba ang ligaya niya kung sa kabila ng ating mga nararanasang problema, nagpapasalamat pa rin tayo sa Kanya. That is true worship. Sapagkat higit pa sa mga biyayang hinihiling natin, higit pa sa mga biyayang nawawala sa buhay natin, higit pa dyan ang pagmamahal natin sa Diyos natin. That is true worship. Walang iniwan yan sa minsang napanood ko sa TV, nasunugan. Ang sabi niya nung siya in-interview, nawala po lahat, natubog lahat. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula, pero may awa ang Diyos. That is true worship. Parang yung na-pray over ko kamakailan na mag-asawa, 10 taon nang nagsasama, wala pa ring anak, kahit isang sabi nila, magkaroon man sila ng anak o hindi na. Magpapasalamat pa rin sila. Alam namin, Father, alam ni Lord ang kanyang ginagawa. That is true worship. Nung minsang nagpahid ako ng Santo Olio sa isang mamamatay na 37 years old, ang dami pang pangarap para sa mga magulang, para sa mga kapatid niya. Ang sabi niya, Father, hindi ito ipahihintulot ng Diyos kung hindi niya titingnan ng aking mga magulang at ang mga kapatid ko. Handa na akong mamatay sapagkat alam ko na sa pagpikit ko, pagdilat ko, ang makikita ko ay ang divine mercy, ang Panginoon ko. That is true worship. Nang masunugan ng kabuhayan sila, Art, di nyo na itatanong, may kabuhayan dati sila. Nasusunog yung kabuhayan nila, pati mga sasakyan nila. Ang sabi daw ng tatay niya, papuri sa Diyos sa kaitaasan, hindi basta sinabi, kinanta pa. That is true worship. Kapatid, mahirap. But we can also do that. Kung tulad ni Abraham sa Genesis 22 verse 8 ay sasabihin natin, God will provide. Kung tulad ni Job sa Job 19:25 sasabihin natin, God is alive. My Savior lives. Kung pangahawakan natin ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit ay nasa sa akin na. Ibig sabihin, wala nang dadaig sa Kanya. Ibig sabihin, anuman ang ibigay na problema sa atin ng diablo, ng kasalanan, ng kasamaan, kaya niyang remedyohan. Eh di ba't ngayon ay sineselebrate natin ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan? Nasabi ko nga kanina, pagkatapos niya, tayo na rin balang araw. Ano ang kalangitan? Ito'y pagpapakita sa atin na anumang hirap ang ating maranasan, umisip ka ng pinakamahirap na pwede mong maranasan kundi kamatayan. Kaya nga lagi natin sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Pero paano kung patay na? Ayun! Yung pinakamatinding problema, kamatayan, nasolusyonan niya. Anong problema sa buhay mo ang hindi niya kayang solusyonan? Isipin mo. Sige nga. Besides, si Abraham, hindi kinuha ng Diyos sa kanya sa Isaac. Binigyan pa siya ng maraming mga anak. Sindami ng mga bituin sa kalangitan, sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Hindi talaga kinuha ng Diyos kay Job ang kanyang kabuhayan at ang kanyang mga anak. Binalik ang buhay ng mga anak niya, binalik ang buhay ng kabuhayan niya, doble pa. Di naman KJ ang Diyos eh. Gusto lang niyang matiyak, ako ba talaga ang una sa buhay mo? At hindi pagiging selfish ito, sapagkat para pa rin sa atin ito. Bakit? Isipin mo, gaano mo man kamahal ang asawa mo, darating ang pagkakataon, magkakahiwalay din kayo. Ayos na mauna ka o mauna siya. Gaano mo man kamahal ang mga anak mo, magkakaroon ng sariling buhay balang araw mga ito. Gaano ka man kamahal ang kapatid mo, may sariling buhay din ito, katulad ng kaibigan mo. Darating ang araw, humaba man ang ating buhay, whether we like it or not, unti-unti, we will give up things. Wala tayo. Ay di ba, pagpapunta sa kamatayan, dumating tayong wala, babalik tayong wala. Pero sa oras na unti-unti nang nawawala ang lahat sa iyo, kahit ang kalusugan mo, kapag ang Diyos ay nasa buhay mo, hindi mo mararamdamang nawawalan ka. You won't lose anything if you have Jesus in your life because Jesus is everything. Kung wala nang lahat, but you have God, then you will realize God is more than enough. Hindi ba ganun ang langit? Ang langit naman, ginagawa lang natin masyadong romantic. Pearly gates, golden roads, pavement. Ang langit, alam nyo kung ano? More than anything else. Ang langit ay makasama natin ang Diyos. Ganun ang langit. So, might as well, ngayon pa lang mag-practice na tayo. Mamuhay tayo in love with God, nandun lagi ang presensya ng Diyos.
Ito sana hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Noong panahong yon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.